At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan, maging mga kababayan, tumulo ang laway sa mga Kurakutabol fans. Hey, good morning po mga puwersa, 99.9% it's a puwera. Ano po? Artikulo 11 sa Ligang Batas ng Pilipinas. Government officials must at all times be responsible to the people. Kaya naman kahapon tumunog na ang kalimbang sa Senado. Hudyat ng pagsisimula ng impeachment trial sa kasong pandarambong ni VP Sara Duterte. 7 artikulo po yan. Doon ang meron na po. Ano ba ang dapat nating asahan sa mga juror senators? Dapat ba tayong magmatyag at mag-ingay sa ating mga social media accounts kung kinakailangan para maiwasang malutong Macau ang proseso? Bago lahat, mga lumay, dapat natin palitan na pagsapit ng 2028. Pahirit po muna. Pahirit po muna ng suporta. Ano po? Suporta sa ating pong juror advocacy channel sa YouTube. Ang inyo pong pag-subscribe ng libre lamang po naman, ang inyo pong pag-like at ang pag-share sa ating mga advocacy contents, abay malaking ambag na po para ating makamtan, mapanday natin ang pangarap Pinoy na matagal na, isang makatarungan at makataong lipunan na hindi lamang pakikinabangan. No? The puwersa, 99.9% sa pera sa kasalukuyan nating henerasyon, kung hindi maging sa susunod pa nating saling, lahing kayo manggi till His kingdom come. So huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo po ay let's have a look and listen sa kaganapan kahapon sa Senado. President, I move that the Senate President will now take his oath as the presiding officer of the impeachment proceeding, Mr. President. I say move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is the motion is approved. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. I, Francis Chis G.S. Cordero, solemnly swear That in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution according to the
Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me. So help me God. So help us God. Hindi lamang po ang kailangang manalangin si Senate President G. Escudero, kundi maging tayo po lalo't higit ang puwersa, 99.9% it's a puwera na huwag malutong Macau ang proseso. Ano nga ba ang dapat nating asahan dito sa mga juror senators? No? Dapat ba tayong magmatiyag? Yan ang tanong ko kanina. Ano ha? So, inuulit ko lang para bigyan ng mas madiing punto di vista. Aha. So, mandato po ng Senado, tandaan po natin ito sa paragraph 6, artikulo 11, section 3. Malinaw na nakasaad ang mandato ng Senado. Trial and desisyon. Litisin at desisyonan. Malinaw na malinaw po yun. Kaya yung sinasabing jaywalking ni Senador Tolentino, nalilito lamang po siya. So ano po ang dapat nating matutunan sa trial na ito na ala trial by jury? Unang-una po, due process of law. Malinaw po ang due process of law, pero dito sa ating saligang batas malabo. So ano po ba ang due process of law na tunay? Yung pangkalahatan. Sapagkat kung sa police station may due process, kung sa barangay may due process, sa pamilya man natin may due process, sa pangkalahatan din po may due process. Sa Senado at Kongreso may due process, pero po yung pangkalahatan, ano po ang due process of law? Una, siyempre yung notice and hearing, hindi po ba? Pagkatapos, dapat ang paglilitis ay pampubliko. Pampubliko po. Kung kaya kung napapansin ninyo na tameme, ito pong mga die-hard ni Sara D. Hindi sila nakaimik sa proceedings kahapon. Bakit to kanyo? Ano po sa palagay nyo ang dahilan? Yan ay sapagkat pampubliko po ang pagdinig sa Senado. No, ha? Hindi katulad nung pong kanilang one-sided love affair, yung hearing ni Amy Marcos, kung saan lahat ng kanyang mga resource person, ayun lamang pong may tahuho tulad niya. Tahuho ng kabayo, isang direksyon lang ang tinitingnan. No? Hindi na natin malaman kung yun ay kanyang mga sinuhulan, pero isang bagay ang tiyak, hindi niya inimbita ang mga katulad ni Mr. Justice 2028, Antonio Carpio, na may taliwas na pananaw at may tumbok na batayan sa batas. Kontrolado din po ni Amy Marcos ang naratibo doon sa kanyang one-sided love affair. Ano po? At may pambusal siya palagi kapag ayaw niya, hindi niya gusto ang maaring sasabihin, katulad halimbawa na makailang ulit na iginiit ni si DOJ Secretary Boying Rimulya na basahin niya into the records ang batas 9851. Yun ay patungkol sa international humanitarian law na inakda ng ating Kongreso at pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ako nabulol dun. Dire-diretso Hindi naging Makapal Arroyo. Ang bihira. Minsan sumatsamba din tayo So, may batas ho tayo. At batay po sa kung tawagin ay supplementarity rule, di ba? Dapat mauna yung batas natin patutupad kaysa batas ng ICC. Kasi supplement lang ang kanila, ang meron sila Hindi po ba?
So ayaw po madinig ng madlang people ng sambay ng Pilipino ang ganong nagdudumilat na katotohanan. So hindi niya pinapayagan si Remulla na magsalita. Ano po? Ay doon sa Senado kahapon. Ano mangyayari? Pag siya halimbawa, yung mga hardliner, si Bongo, si Bato, no ha? Si Padilla, Robin Hood Padilla, si Amy Marcos, si Cayetano, halimbawa, nag-object sila doon sa motion. Abay, kailangan na ipiliwanag sa buong barangay, no, sa presinto, kung bakit. Ba't kayo mo-object na manumpa ngayon na itong ating Pangulo? Sapagkat the moment na nanumpa siya, yun na yung hudyat na kumbaga nakaumang na, nandun na. Actually, doon pa lang can be construed at the convening, as the convening of the impeachment court. Diba? At pagka nakapanumpa silang mga miyembro, mamaya alas 4, abay, lalong mapaplansya po ito, masisimento ang pag-convene ng impeachment court. Taliwa sa paniniwala na itong si Senador Bato. Ba't ba naging senador ito? Pambira, hokus-pikus naman. Well, anyway, so kaya hindi na sila nag-object. Kasi malalantad sila mahuhubaran sila ng maskara Remember, sila po ay dapat merong kung tawagin, no ha? Just like Caesar's wife. Diba? Beyond reproach, ano ha? Hindi lamang perceived to be neutral, clean, no ha? But hindi mo man lang pagdududahan na ito ay may kinikilingan. May cold neutrality. Dapat ang mga senator jurors, hindi mga sip-sip buto o humihimod ng wheat padudel ni Sara Duterte. And so, pampubliko, yan po ang number 1 requisitos ng patas na pagdinig. Mabilis. Sapagkat justice delayed is justice denied. Of course, yung pong mga reasonable naman na delay na walang, kumbaga, beyond the control of the senators, maiintindihan, maunawaan naman po yun ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ano po? Sa totoo nga niyan, yung 10 araw na ibinigay kay Sara Duterte para paghandaan ng kanyang depensa, maikli yan yung tatay niya, si Karma Digong, ilang araw, buwan ang ibinigay? 6 na buwan. 6 na buwan sapagkat sa loob ng 6 na buwan na yan, doon re-resolbahin ng pre-trial chamber lahat ng mga petisyon. Katulad halimbawa nang siya daw ay kinidnap, nang wala daw jurisdiction ng ICC, doon po yun re-resolbahin. So katulad din ng mga para pagdating ng trial, tuloy-tuloy niya na dapat ba amendahan ang rules of the Senate na ito? I-pattern nila sa trial by jury ng Amerika. Pero masyadong matagal yun kasi sa Amerika, pagka ikaw ay na-indict, siyempre harap ka sa arraignment at pag sinabi mong not guilty, Your Honor, doon sa mga akusasyon o sakda laban sa'yo, bibigyan ka ng at least 7 buwan. 7 buwan na paghandaan ng iyong kaso. Kasi nirerespeto ang iyong due process, ang iyong mga karapatan sa ilalim ng demokrasya. Well, siguro naman, etong si Sara handang-handa na. Ang prosecutor nga, hindi na kailangan dito masyadong, di ba, sa presentation of evidence, i-invoke lang po nila yung judicial notice rule, yung mga pagdinig sa Quadcom. Ayos na yun Diba? Kasi lahat ng mga lumutang doon, deemed legal and kumbaga completos ricados na. Tanggap na ng korte kasama ng impeachment court. So doon na lang sila papasok sa rebuttal kapag ka-depensa na nagpresenta, At isang bagay po ang tabayanan natin dito, Pag in-invoke halimbawa ang
confidentiality ni Sara Duterte doon sa confidential niya at intelligence fund, lalo na yung intelligence fund, ano po, abay dapat meron siyang maipakita na pruweba, na resibo, na yung ginastos natin gamit ang pera natin ay may kapararakan. Meron pong magandang resulta. Halimbawa, sabi niya, dahil sa operation namin na ikinasa laban sa kaungasan itong komunistang tao na ito, killer na ito, tagapagtukhang na ito, abay, nahuli. Nahuli siya, napabalita, may record, may blatter, etc., etc., para makapagpapatunay na yung sinasabi nila na kanilang project, yung project nila, ito yung target, may nahuli. Pero kung kanilang ipag-iitan na nagseminar kami sa mga kabataan patungkol sa kabuktutan ng rebellion, pagkatapos may ebidensya naman na lubutang nang gumastos doon ay mga local government units, pati ng armed forces, abay, klaro, klaro ang panluloko, deception, elemento ng panluloko ang ginagawa ng pangalawa sa pinakamataas nating opisyal. Si Saraulo. Hindi Saraulo. Sara Duterte. At yung Saraulo, wrong spelling yun eh. Si Raulo ang pambihirang bat. But anyways, sa ating pong papatuloy, so yung pangatlo pong requisitos sa makademokratikong pagdinig ay patas na paglilitis. Siyempre, ang pinaghugutan nito ay yung pong patas na hukumang trial by jury para sa lahat ng Amerika, ng United Kingdom, ng Hong Kong, Australia, ano pa yung isa, yung Canada, ano pa, South Korea, Japan, Germany, at marami pang iba, the Netherlands, Switzerland. Yan po yung may mga trial by jury, kaya ang bansa nila bukod sa maunlad na, ang mga mamamayan hayahayang buhay. Kasi nagtitrickle down ang pera nila sa mamamayan sapagkat accounted for ang bawat sentimo eh. Napapanagot ang mga kurakot at nababawa yung pera. Dito sa atin, si Imelda Marcos na sentensya ng 7 counts ng pandarambong pero ni 1 segundo hindi nakulong. Ni 5 duling walang nabawi ang pamahalaan mula sa kanila. At marami pang kaso ng mga Marcoses at mga Crones. Si Bong Revilla, may pinasusolid din kwarta sa kanya. Asa na? Di pa rin sinusolid. Abay, kapal ng pagmumukha. Patas ng paglilitis ang trial by jury sapagkat ang mga jurors randomly selected. Nirarapol para ka maging prospective trial juror, abay, lahat ng 18 anyos kasama sa inirarapol. Pagka lumabas ang pangalan mo, meron pang isang proseso, yung final selection process na kung tawagin ay voir dire. Ibig sabihin, speak the truth in pain of penalty na isinasagawa naman sa hukuman bago maglitis na ang presiding officer ay yung judge, kasama niya ang prosecutor at ang defense lawyer. So talagang nasa sala, kailangang sinisigurado ng 3 na yung ma-impanel na juror ay walang bias, pabor o kontra sa magkabilang panig. Now, sentido komun naman po. Madalas natin nadidinig sa mga senador, hindi ako abogado pero ang birang patis. Hindi na alam ang kanilang tungkulin. Si Grace po, hindi rin alam kung paano siya gumalaw, kung pambihira. Alam mo, kahit hindi kayo abogado, kahit hindi tayo abogado, basta't marunong tayong bumasa at sumulat at marunong tayong gumamit ng sentido komon,
madali na po ang trabaho ng isang juror sapagkat ang hinahanap lamang ng juror ay katotohanan. Opo, katotohanan lang hinahanap ng juror. So, hindi kailangan na matayog na pinag-aralan o malalim na kaalaman sa batas. Maraming hindi nakakaalam, makakala nila ang juror ay judge. Magkaiba po ang trabaho ng judge at juror. Ang judge hinahanap ay kung ano yung batas. Ano ang alinsunod sa saligang batas. Kung kaya sa sandaling magdesisyon ang juror, ang jury na guilty ang akusado, ang judge ang nagpapataw ng parusa alinsunod sa mga umiiral na mga batas. So magkaiba po ang trabaho nila, ha? So bilang isang juror senator, hahanapin mo lang katotohanan eh. Di ba? Batay sa mga ebidensya, hindi batay sa chismis, ha? Batay sa mga ebidensya at testimonya na pinapayagan ng judge. Sila din ang pumapayag at tumatanggi sa ebidensya, di ba? Pero kung by analogy, sa hukuman trial by jury, yung judge ang nagdidesisyon kung yung ebidensya ay tanggapin upang ipresenta sa jury o hindi. Kasama na yung mga testimonya. Ano ho? Maliwanag o malinaw. Kung kaya dapat alam ng mga senator jurors ang kanilang trabaho. Pero hindi po natin maisasantabi, no po, na ang gagamitin pa rin nila ay utak lang. Kasi yung sentido común, kombinasyon po yun eh. Ng isip, no ha? O ng utak, no ha? Isip, no ha? Noong konsensya at patriotismo. Yan po yung sentido común. Kombinasyon po yan ng tatlo. Ha? Utak, konsensya, at patriotismo. Ngayon, may mga senator jurors na malino naman ginagamit nila utak lang. Utak. Magsisip-sip buto sila sa mga Duterte sapagkat siguro alam nila kung ilang trilyon ang naibulsa na dambong ng mga Duterte. Sa mapera, pambira. Sana doon sa pagdinig ay maipasa yung pong kumbaga o may magmusyon sa mga juror senators na buksan, sigurado si Coco Pimentel at si Hontiveros talagang magmumusyon yan, na buksan bulat-latin ang mga tableta di bangko ng mga Duterte. So, yan pa rin po, maganda din, parang trial by jury din po itong impeachment court sapagkat may closing arguments din po sila. Di ba? Actually, yung closing argument nila, madalas doon pa lang sa hearing proper sinasagawa eh. Yung pag-aabogado, no, sa alinmang panig. Pero dapat yung closing argument na lang nila gagawin yun. Pero hindi. Singit dito, singit doon. Kaya tumatagal yung pagdinig, yung impeachment trial eh. Pero yung akin to trial by jury, sa kanila yung jury deliberation. Pagkatapos ng pagdinig, no, rest their case na ang prosecution at ang depensa, may jury deliberation. Balitaktakan sila ng mga senador. So doon na nila paplansahin, no, kung palulusutin nila yung hirit na abortion. Itong si Robin Hood Padilla, humirit ng abortion eh. Diba? Paglapag pa lang na impeachment complaint, i-abort na. Patay kang bata ka. Ayan ang English, by the way, ng abortion. Patay kang bata. English. Tagalog pala. Bumaliktad na. Ang Tagalog ng abortion, patay kang bata ka. So, ang gusto ni Robin Hood Padilla, ay utak na lang ginagamit niya eh. May utak ba yun? Pambihira o utak o gulang na lang, gulang ang ginagamit, no? Kitang-kita naman sa mga, diba? So, kung makakuha siya ng
bastanteng suporta sa mga juror senator, abay, abortion nga. Patay kang impeachment case ka mangyayari. O kaya yung itinutulak naman nitong si Tulin Lito, si Tolentino, na jaywalking. Jaywalking daw kapag tumawid ang 19th sa 20th Congress. Jaywalking! Pambirang pati so. Pero ito, dapat nating isaalang-alang at dapat nating asahan talaga. Kung magkasimbigat ang timbang ng mga argumento ng magkabilang panig, ano ang dapat nilang gawin? Abay, siyempre, dapat manaig ang kapakanan nating mga mamayan kontra sa iisang tao, si Sara Duterte. Diba? Alangan naman, ang isa sakripisyo tayong milyon-milyon. Diba? Laban sa isang Sara Duterte. Sentido común lang naman po, Bakit kailangan po nating magmatyag at kung kinakailangan mag-ingay sapagkat po tayong mga mamayan ang ultimate jurors po rito. Kapakanan po natin at karapatan at kinabukasan. Hindi lamang natin sa kasalukuyang henerasyon, maging sa ating mga susunod na saling-lahing kayong manggi till His kingdom come. So dapat po tayo po ay mag-ingay kung may dapat tayong ipagsigawan pag niluluto na nila ang proseso. At syempre, hindi po kasi natin maasahan pa sa ngayon yung rest back pagdating sa halalan. Sapagkat alam nyo na, meron pong hukos-pikos itong Comelec-Cotong. Pero sa July 4, atin pong ikakasa yung pong rest back natin sa mga Comelec-Cotong. Sila po ay ating panagutin. Multiple culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, at pagkumanta pa, yung pong siningil nila, kinukutungan nila para manlalo sa halalan, abay, mas maganda lalo. Diba ba? Pambirang pati sa. Siyempre, kakasa din po natin yung Kalayaan Caravan. Tayo po ay mag-iikot sa buong bansa at magsasagawa ng mga pagdinig, pagpupulong, ala town hall meeting, awareness, juror awareness, and open forum. Alamin po natin kung ano po ang mga kahindik-hindik na problema ng mga mamamayan sa bawat barangay, bayan, munisipalidad, syudad, bla bla bla. Alamin din po natin at yung pong kanilang mga daing at hinaing, abay atin pong ipararating sa kinauukulan sa Department of Justice, halimbawa sa office po ng PAO Chief, Public bla bla bla, PAO, Public Assistance Office Chief Persida Acosta, ipaparating po natin sa lahat ng kinauukulan, sa Office of the Ombudsman, kung meron pong mga ganong kaso na hindi nabigyan ng kahit konting pagtingin, at atin din pong ipopromote ang mga produkto nila sa mga bayan-bayan. Sisikapin po natin na magkaroon mo ng pamamaraan na maibenta nila ang kanilang mga produkto online. Diretso na sa kanila. Ang transaksyon mula sa mga seller at possible buyers. Para umunlad ang mga bayan-bayan. At ipopromote din po natin ang turismo sa bawat barangay, syudad, munisipalidad na atin pong mapupuntahan. Tayo po ay titigil marahil ng mga ilang araw para maikasa yun pong pagsasagawa ng awareness and open forum. Ang ating pong tema, bringing government closer to the sovereign Filipino people. Sabi nga sa nabasa ko, if the mountain cannot come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain. Anyway, malinaw po,
public office is a public trust. All government officials must at all times be accountable to the people. Artikulo 11 sa Ligang Batas ng Pilipinas. Pero, madalas kaysa minsan, tumitingala po tayo sa mga iniluluklok ng komulikotong sa pwesto. Iba't ibang pwesto sa gobyerno para kanilang pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. Hindi po ba ganun ang madalas nating gawin? Yung iba pa nga nagpapakahirap para mag-rally sa Senado, sa Supreme Court, sa COMELEC, sa gitna ng sikat ng araw, sa tanghalin tapat, upang kalampagin ito pong mga opisyal na nabanggit. Pero, nakaligtaan po natin may mandato ang preamble Hindi natin nababasa, hindi po natin ninanamnam ang sustansya, kaya hindi po natin naisa sa puso, naisa sa isip, at naisa sa katuparan. Ano po ba ang binabanggit po natin dito? Malinaw po sa saligang batas na kami, ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan o mga soberanong mga mamamayang Pilipino ay humihiling ng gabay at patnubay mula sa makapangyarihan Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan, at kami din po ay bubuo ng gobyerno upang siguraduhin na ang biyaya ng demokrasya ay pakikinabangan ng tanan, hindi lamang ng iilan. So malinaw po, tayo po na mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang may mandato na magtatag ng makatarungan at makataong lipunan at bumuo ng gobyerno na hindi mga ungas ang ating ipupwesto. Pero, paano kung ating kalasag at tabak laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan ay nasa kamay mismo nila? Ang hukuman trial by palakasan. Iyan po ang misyon ng amin pong team juror, ng ating team juror. Team juror, nating puwersa, 99.9% sa puwera. Ang magluklok sa pamamagitan ng ating partido, KKK 2.0 Demokratiko, ng mga team juror na maghahain ng panukalang amyenda sa ating pong, ating pong Bill of Rights. Yan po yung amyenda. Sa Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Grand juror at trial jurors o grand jury at trial jury. Yan po ang ating misyon para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. So, ano pa hinahantay nyo? Tara na! Dapat lang! Juror ka! Parin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines!